Puro unhook mga idol. At tingnan nyo yung kuha natin, FG nut natin. Nababaklas na. Dahil itong leader line na nilagay natin mga idol ay nasa more than 3 meters. Nag-try tayo na maglagay ng mahabang leader line at ito yung nangyari. So, ganoon din lang naman na napag-uusapan natin ng leader line, tuloy-tuloy na natin. So, itong leader line ko, nilagay ko ng 3 meters at bawat palit ko ng lure ay pinuputulan ko. Kaya medyo naging 2.8 na ata o 2.5 meters na lang siya. At gumagamit kasi ako lagi na lang ng loop nut instead of snap or snap and swivel. Kasi napansin ko medyo buwibigat at para matrain din akong gumawa lagi ng loop nut. Para saan ba ang leader line? Importante ba ang leader line sa ating setup? So, ang masasabi ko lang dyan mga idol ay ang leader line ay nagsiserve bilang shock absorber nitong ating set. Kasi yung braid line ay naka-intact yan, hindi siya stretchable. Hindi tulad nitong ating leader line or nylon na nag-stretch. Yan o. Hindi tulad pagka pure na braid line. Ayan. So hindi mo makikita na nag-stretch yung line. Kung napansin nyo rito sa ginawa nating FG nut na naghimulmul na, kailang cast pa lang tayo, ganito na, tumatama kasi ito or lumulusot sa ating mga ring. Kaya nababawasan yung integrity o yung tibay ng FG nut. Bawat cast, lalabas, pag-retrieve, pasok, labas, pasok. So, nasisira. Kaya, yung paglagay natin or haba ng leader line ay hindi dapat pumapasok yung ating nut dito sa ating ring. So, yung sinasabi ko na 1/3 na leader line ay ganito mga idol. So kung ito yung second section ng inyong 2 section na fishing rod, yan yung hull. So kung 1/3 hanggang dito, so pwedeng hanggang dyan ang ating leader line at andito na yung ating connection between main line and leader line, yung FG nut or PR nut, kung ano man yung nut na yung ginagamit. Pero mas recommended ko talaga ay ang FG nut. At ano pa ba ang gamit ng leader line? Ang leader line mga idol ay nagsiserve bilang invisible sa tubig itong ating leader line. So hindi pansinin ng isda na ito ay peke. Kasi pagka diretso braid line, may mga kulay kasi yung ating braid line. Nakikita yan sa tubig. So kung nakita ng isda yung ating lure na lumalangoy at may nakatali na line, sasabihin niya, "Uy pare, huwag mong kagatin yan." Pero kung ganito, transparent, hindi siya pansinin, pagka nakita to ng isda, siyempre aakalain niya na ito ay totoo at kanya ngayon hahabulin at kakainin. Importante ba ang leader line? Para sa akin, napaka-importante mga idol. At dagdagan natin na ang leader line ay isang nagpoprotekta rin sa ating setup para hindi, kung itong line natin ay gumasgas sa bato, ay hindi agad mapuputol at may tendency na mai-save pa natin yung huli natin, yung lure natin kung may leader line. At kung nakarekta lang, konting sabit lang sa mga bato, sigurado mga idol, putol. At kung ang gamit mo naman idol ay nylon or fluorocarbon na sa iyong reel, kahit di ka na maglalagay or di mo na kailangan maglagay ng leader line. So mayroon pala tayong iba't ibang klaseng leader line na ginagamit. Andyan yung monofilament or yung fluorocarbon na leader line. So yun lang mga idol. Thank you so much. God bless. Fishing ulit tayo.